Eh, meron bang pananagutan sa batas ho ito, mga kababayan? Yan po ang tatalakayin sa susunod na topic. Huli ng Korte si Orly. Yan. Yan po ang susunod na topic, mga kababayan. Ano po? Pwede daw ano? Pwede raw habulin ng Korte si Orly Guteza dahil sa kanyang disputed affidavit. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee. Oo. Inilagay niya lang sa kapahamakan yung kanyang sarili. Imbis na sana nandoon kasama niya yung mga anak niya, yung asawa niya, hindi pinag-isipan nitong tao na to yung kanyang mga desisyon. Kasi naman ho, mga kababayan, bilang isang manonood at bilang isang nakatutok tayo doon sa ginagawa nila, sinusubaybayan natin, kitang-kita ho natin, mga bossing, na talagang kala mo spaghetti ho eh. Yung mga sinasabi nitong si Gutesa eh. Sali-saliwa ho. Laban-laban ho. Gutesa versus Gutesa. Oh. Pwede raw habulin ng Korte si Orly Guteza dahil sa kanyang disputed affidavit. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, Manila Regional Trial Court na ang bahalang mag-imbestiga. Nakatoka raw. Aray ko po. Tapos idagdag mo pa kung talagang yung lawyer talagang pangangatawan at talagang sasabihin niya, hindi ko po talaga ano yan, hindi po ako ang pumirma dyan. Baka falsification of public documents pa. Ang kaharapin nitong si Gutesa. Forgery, baka pwede din. Di ba? Parang binigyan niya lang ng binigyan niya yung sarili niya ng bato na ipupukpok sa ulo niya dito sa ginawa niya. Naman kasi ang RTC sa mga kaso ng notarized document violations. Una nang itinanggi ni Attorney Petche Rose Espera na notaryo niya ang affidavit ni Guteza. Dagdag pa ng abogado na dinoktor ang ibang... Ako po, ayan o. Mismo yung abogado ang nagsasabi, dinoktor. Di ba? Ngayon, mga kababayan, kung ang pilit ipaglalaban ni Marcoleta, sige nga, dalin mo yung pang-notaryo mo dito. Nang magkaanuhan na, nang magkaalaman na, kahit dalin niya nung pang-notaryo niya, kahit magkatugmayan, nako, ang daming gumagawa at kayang-kayang kopyahin sa rekto yung pang-notaryo na yan. Di po ba? Daming gumagawa doon. Hindi ko lang alam kung mas dumami o mas kumonte. Dati ho, mga kababayan, nung nandyan ako, simula Arangke, tapos tatawid ng LRT, tapos tatawid from LRT hanggang doon sa may underpass, tapos tatawid ulit, ilalim ng FEU, all the way hanggang UE. Meron pa. Tapos kakaliwa ka pa, papunta from UE, papunta ng Arellano, meron pa din. Dami dyan, Marcoleta eh. Kaya hindi pwedeng sabihin ako, ayan, parehas na parehas. Dahil pwedeng makapagpagawa ng ganun doon sa sa rekto. Medyo tago na po ngayon pero andun pa din sila. Sabi ni Mark Estacador. Detalye ng sinumpaang salaysay ng dating security consultant umano ni Ako Bicol, Port List Representative Zaldico. Malamang itong bata ni Marcoleta, makukulong pa to. tingin nyo, posibleng makulong pa ito eh. Dahil sa kung ano-ano niya. Kung may nagsasabi dito, sabi asan ba yun? Binayaran. May nagkomento, sabi ni Rosemary Paronda Cruz, Rose, binayaran ni Marcoleta. Kung sakali man na binayaran tapos kakarampot, tapos ikaw makukulong, ilang taon mong hindi makakasama o makakapiling yung anak mo at yung asawa mo. Naku po, huwag niyong pagpapalit, mga kababayan, yung kalayaan sa kakarampot na pera, no? Mabenta fake notary sa rekto. All documents pwede mo ipagawa doon. Correct. Ngayon sakit sa ulo niya yan. No, bahala siya diyan, problema niya yan. Alisin ko na ito, mga kababayan. Habulin siya ng
ng DOJ, habulin siya. Para ikulong siya, mga bossing. Ngayon si Tobas, ano ba to? Eto, dumito na tayo sa ICC. Mga kababayan, nasan ba yung ICC? Sandali, eto. Sabi ho dito, mga kababayan, talagang tutuluyan si Duterte. Talagang tutuluyan ang dating Pangulo, mga bossing. Bakit? Ayan sabi. Ang ICC daw mga boss, chief, sir, ay hindi nagpapadala doon sa mga propaganda at public clamor ng mga DDS. Yung mga paawa effect, yung halos wala na, hindi na makapag-isip ng maayos, etc., etc. Tapos yung mga pinayagan na daw ng ICC yung interim release. Mga bossing, ngayon pa ba? Ngayon pa ba papayagan yung interim release niya? Ito nga 3 kaso na. At sa isang kaso mga kababayan, naglalaban ng hindi bababa sa 15. Yung taong nakapaloob doon sa isang kaso pa lang maabot yata ng 79 lahat in total o 78 in total. Ngayon pa, papayagan ang interim release? Malamang nga dyan dahil nga po sabi, merong mga co-perpetrator ang dating Pangulong Duterte. 8 yun. At pinangalanan, nandun si Bato at si Vitaliano Aguirre. Malamang nga yan sa susunod na buwan. Baka pagtapos nitong Setyembre, pagpasok ng Oktubre, andyan na ang ICC para sa kanila. Diba? Hindi ICC. Ano pala? Ano tawag dito? Interpol. Kasi yung ICC, iginagalang yung ginagalang ng ICC mga kababayan, yung walang restriction sa Pilipinas. At yun din po ang dahilan kung bakit hindi mapayagan ng interim release tapos iuuwi sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Dahil nga po may kumbaga hindi pwede. Hindi tayo kasapi sa ICC. Di ba? Baka mga mangilang-ilang araw lang biglang lalabas na si General Torre tapos nang magpahinga. Tapos may hawak na papel. Makita ni Bato, naku, ano yung hawak ni General Torre? Bakit nag-aabang sa labas ng Senado si General Torre may hawak na papel? baka iniintay na yung paglabas. Kaso mga kababayan, sabi naman po nung kaibigan niya na si Chis Escudero,